Number 1. GMA Super Radio DZBB Balitang Tama, Balitang Totoo. Alas 4:30. There's already an order from DOJ for us to enforce the warrant issued by the ICC. So wala nang there's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Walang status quo ante na binigay, ibig sabihin the warrant is valid. It can be enforced. We will implement the warrant of arrest. Lahat ng PNP units ay binigyan natin ng direktiba. Ang main manhunt natin, of course, is ang ating intelligence group as well as our criminal investigation and protection. The mindset of Senator De La Rosa is the same as the mindset ng mga Philippine National Police personnel na active ngayon. Okay. We must remember na dati siyang PNP officer. So I'm sure, and from my expression, body language, and the way I answer, ano niya po yon, i-interpret niya yun. Understood. He is a good intelligence officer. Umaga na, balita na. Magandang Sabado ng umaga. 23 sa buwan ng Mayo ng 2026. Ako po si Fernan Gulapa dahil po ngayon ay Sabado. Sa ating mga headlines, presyo ng mga produktong petrolyo tataas na naman sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Pagtaas sa dami ng pwedeng angkating karne ng baboy ng bansa, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa bahang industriya ng agrikultura, iginit na lalo lang nitong papatayin ang lokal na industriya ng pagbababoy. PNP at NBI nagpakalat na ng mga tracker team para hanapin at arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Pagpapaputok ng baril ng mga taga-Office of the Surgeon at Arms sa Senado noong May 13, tinawag na overkill ng PNP-CIDG batay sa resulta ng kanilang ballistic examination. Senador Rodante Marcoleta, sinampahan ng reklamong plunder at indirect bribery sa ombudsman dahil sa pagtanggap umano sa regalong 75 million pesos. MMDA may mga nasampula na sa mga nahuling nagkakalat ng basura gamit ang No Contact Apprehension Policy. Isang opisyal ng LTO pinagpapaliwanag matapos makita ang sasakyan ng ahensya na nakaparada ng gabi sa loob ng isang shopping establishment. Pagawaan ng paputok sa Cabuyao, Laguna, sumabog. At epekto ng very strong El Nino, inaasang mararamdaman mula Hunyo ngayong taon hanggang Marso ng susunod na taon ayon sa Pag-asa. Umaga na, balita na. Sa detalye ng mga balita, asahan ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Atty. Rino Aba, Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, 1 peso and 50 centavos kada litro ang posibleng dagdag sa diesel, gasolina at sa kerosene. Batay man ito sa 4 na araw na kalakalan. Gayunman, posible namang makaapekto sa presyo ang huling araw ng kalakalan kahapon. Impact ng isang araw lang sa sitwasyon ngayon kasi kung tingnan natin yung diesel nung Wednesday $163 per barrel, ngayon biglang bumaba sa Thursday ng 156. Kaya itong Friday, kung matuloy itong mga trend na ganito kalalaki, posible pa itong maka-apekto. Kung tumuloy itong pagbaba ng another $8, din baka bababa ng 1 peso yung 150. Pero kung bumawi ng 8, baka bumalik ho tayo sa 2 pesos. Depende ho talaga. Ang tinig ni Atty. Rino Aba, Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Umaga na, balita na. Naniniwala ang grupong PARA, Advocates for Inclusive Transport o PARA, na hindi sagot ang Service Contracting Program ang sagot sa krisis sa langis. Git ni Nanoy Rafael na convener ng PARA,
Papogi lang ito ng Administrasyong Marcos at panlihis sa pananagutan ng gobyerno para kontrolin ang presyo ng langis. Una pa lang na lumabas itong programa na ito, krinitik na namin ito at tinawag namin papogi na programa ng gobyernong Marcos dahil hindi naman talaga nito natutugunan yung krisis sa transportasyon na dulot ng krisis sa langis. At sa halip, inililihis pa yung pananagutan ng gobyernong Marcos para kontrolin yung presyo ng langis. Ang dapat umanong gawin ng gobyerno ay kontrolin ang pagkaganid ng mga kumpanya ng langis, gayon din ang pagkaganid ng mismong gobyerno. Kontrolin yung pagkaganit ng mga oil companies dahil nag-overprice talaga sila, no? Napatunayan na nating nag-overprice sila. Lalo na at nagsilabasan na yung first quarter earnings, no, ng mga oil companies na ito. At nakikita natin na yung iba sa kanila tumople. At ikalawa, dapat pigilan ng Marcos admin yung pagkaganit ng mismong gobyerno niya, no? Tanggalin yung VAT at excise tax, no? Na napakalaki na ng kanilang koleksyon dito. Ang tinig ni Nanoy Rafael, convener ng commuter group na Para. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtaas ng Minimum Access Volume o MAV para sa mga imported na karne ng baboy. Tugon ito sa suliranin sa supply at mataas na presyo ng baboy na epekto ng African Swine Fever o ASF. Batay sa Executive Order 116 mula sa 54,210 na metriko tonelada, tataas sa 204,210 metriko tonelada ang dami ng pwedeng angkatin na karning baboy. Inatasan naman ang MAB Management Committee na tiyaking patas ang alokasyon ng volume o dami ng mga imported na baboy. Nasa 30,000 metriko tonelada ang ilaalaan para sa mga processor habang 120,000 na metriko tonelada para sa Food Terminal Incorporated o FTI o kadiwa ng Pangulo. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Dismayado ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa pagtaas ng Minimum Access Volume MAB para sa mga imported na karning baboy na inaprubahan ng Pangulong Marcos. Ayon kay Engineer Rosendo So, Pangulo ng SINAG, lalo lang nitong papatayin ang lokal na industriya ng pagbababoy dahil babaha ng supply sa bansa. Bukod dito, mas kikita rin na niya mga importer dahil nasa 15% lang ang babayarang taripa para sa mas malaking volume ng aangkating baboy sa ilalim ng Executive Order 116. Ito kasi yung tariff, mas mababa ito, 15% tariff ito. Kasi yung dati, yung 54,000 metric tons, yun lang ang 15% tariff. Ngayon, magiging 200 plus yung magiging lower tariff. So yun ang hindi namin nahanda na biglaan na in-implement, no, ng executive order. Hindi rin naman garantisadong bababa ang presyo ng baboy sa mga palengke sa ilalim ng kautusan kaya mas mainam na palakasin na lang ang lokal na produksyon. Dahil dito, susulat naman na sila sa Kongreso para iparating ang negatibong epekto ng pagtaas ng minimum access volume sa imported na baboy. Susulat tayo sa Congress at Senado. Alam naman natin sa butas na karayon tayo dadaan. Pero in spite of that, siyempre, gagawin natin para at least wala naman ng Senado at saka Kongreso, mga congressman natin, saka mga senator natin na itong advice ng economic team hindi tama. Ang tinig ni Engineer Rosendo So, Pangulo ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA ang pagtatakda ng maximum suggested retail price sa liempo. Sa ngayon kasi, nananatiling mataas ang presyo ng liempo sa mga pamilihan kahit mababa ang farm gate price nito. Sa monitoring ng DA, 420 pesos kada kilo ang pangkaraniwang presyo ng liempo sa Metro Manila pero maabot sa 480 pesos sa ibang pwesto. Ayon sa grupong SINAG, umaasang may patutupad ang maximum SRP sa halip na umiiral na minimum access volume sa imported na karneng baboy.
mahihirapan ng hog raisers, makikinabang importers. Ito na nga yung nangyari. Yun ang iniiwasan natin sana na wag nang mag-MAP plus. Ituloy na lang yung price cap para makinabang lahat sa murang presyo ng farm gate. Sobra-sobra na yung tubo. Ang tinig ni Jason Kainglet, Executive Director ng grupong Sinag. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Magsisimula na mag-issue ng notice of violation ng mga otoridad laban sa mga tindahan na hindi sumusunod sa 50 pesos per kilo na price cap sa imported na bigas. Ayon sa Department of Agriculture, kung mapatutunayang nanlalamang ang mga nagtitinda ng imported rice, papatawan sila ng parusa. Samantala, sinabi ng DA na maglalagay na ng suggested retail price sa presyo ng local rice na halagang 53 pesos kada kilo simula sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, maabot pa umano ng hanggang sa 58 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Yung po 53 ay nakipag-usap na po tayo with the industry dito. Kasama na rin po yung ating mga farmers, no? Yun po talaga yung nire-recommend nila. It's a suggested retail price. So, pwede pa rin po na magbenta na mas mataas. Depende po kung magkano po talaga yung kuha nila. But definitely po, sabi ko nga, matatanong po sila kung bakit po hindi sila makasunod dun sa suggested retail price. Ang tinig ni Agriculture ASEC Genevieve Guevara. Umaga na, balita na. Aminado si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi nila maaaring lagyan ng 20 pesos kada kilo na bigas ang maraming palengke. Ayon sa kalihim, tumututol ang mga rice retailer dahil sa pangambang hindi kumita. Yan naman ang dahilan kung bakit piling-pili lang ang mga palengke na mayroong binibentahan ng 20 pesos kada kilo na bigas. Sa halip na palengke, nakikipagtulungan ng Department of Agriculture sa mga lokal na pamahalaan para maparami ang mga kadiwa store na nagbebenta ng murang bigas. Sa kasalukuyan, 705 site umano ang nagbebenta ng murang bigas na target itaas sa 1,800. Ngayon nakikinig sa Umaga na, balita na. Nagpakalat na ng mga tracker team ang PNP para hanapin si Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., gumagalaw na ang tracker team ng may koordinasyon sa Department of Justice at sa NBI para matunton at maihain ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Paniniyak ni Nartates, gagawin nilang makatao at naaayon sa mahigpit na operational procedure ang paghain ng warrant of arrest laban sa senador. We will implement the warrant of arrest. Lahat ng PNP units ay binigyan natin ng direktiba. Ang main manhunt natin, of course, is ang ating intelligence group as well as our criminal investigation and protection. Pero ayon kay Nartates, mas makabubuti pa rin kung susuko na lang si De La Rosa sa kinaukulan. By all peaceful means, he will surrender, yield himself. Di mas maganda. Okay? Para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. We have Atupang, we have Saltico, we have Pantag. Ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Umaga na, balita na. Hawak na ng PNP CIDG ang kopya ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, sa oras na mahuli ang senador, agad nila itong ite-turnover sa DOJ. Bukod dito ay namin din opisyal na noon pa man nagsasagawa na sila ng monitoring sa mambabatas. Samantala, sinabi ng CIDG na nasa Pilipinas pa rin si De La Rosa tulad ng negosyanteng si Atong Ang. Gayunman, hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Morico dahil gumugulong na niya ang mga operasyon hinggil sa pagtuntun sa senador. What I can say is he is still inside the country. Ang tinig ni PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico II. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Hindi minamaliit ng CIDG ang kakayahan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na minsang pinamunuan ang PNP. Pinaalala ni CIDG Chief Police Major General Robert Morico II na mahusay na intelligence officer si De La Rosa. Ang mindset niya ni De La Rosa
ay pareho rin ng mindset ng mga pulis ngayon. Katunayan, naniniwala si Morico na pinanonood ni De La Rosa ang kanyang mga sinasabi at binabasa ang kanyang body language o kilos habang humaharap sa pulong balitaan. Pero paniniyak ni Morico, kahit dating naging hepe ng PNP si De La Rosa, mananatiling profesional ang mga pulis at ipatutupad ang arrest warrant laban sa senador. The mindset of Senator De La Rosa is the same as the mindset ng mga Philippine National Police personnel na active ngayon. Okay. We must remember na dati siyang PNP officer. So I'm sure, and from my expression, body language, and the way I answer, ano niya po yun, i-interpret niya yun. Understood. He is a good intelligence officer. Muli ang kinig ni PNP CIDG Chief Police Major General Robert Morico II. Umaga na, balita na! Nagbabala naman si Morico na maharap sa obstruction of justice ang sinumang nagkakanlong kay Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay Morico, paglabag sa batas ang anumang hakbang napipigil sa pagpapatupad ng arrest warrant. Inihalimbawa ng opisyal ang mga resort, bahay, subdivision o mga gwardya na pipigil sa pagpapatupad ng arrest warrant ay kanilang aarestuhin para sa obstruction of justice. Sa tanong naman kung may posibleng papel ba si Senador Robin Padilla bilang huling nakasama ni De La Rosa, sinabi ni Morico na maaaring ikonsiderang obstruction of justice kung makikita si De La Rosa sa bahay ni Padilla. Pero sa ngayon, bahagian niya ng iniimbestigahan ang paglabas ni De La Rosa sa Senado sakay ng SUV ni Padilla. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Nag-deploy na rin ng tracker team ang NBI para hanapin si Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kabilang sa kanilang minomonitor at vina-validate ang mga natatanggap nilang impormasyon kaugnay sa kinaroroonan umano ng senador. There's already an order from DOJ for us to enforce the warrant issued by the ICC. So, there's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Walang status quo ante na binigay, ibig sabihin, the warrant is valid. It can be enforced. Naka-alerto na rin ang mga regional at provincial offices ng NBI para isilbi ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. It's a dedicated teams to look after him. And we will arrest him. Basta nakita namin siya. We don't have a timeline because if we will see him today, we will arrest him today. If we will see him tomorrow or next week, we will arrest him. Pinabulaan din ni Matibag ang pagpapalutang ng mga abogado ni De La Rosa na pwedeng idaan sa kanila ang arrest warrant ng ICC. Ito'y dahil kay De La Rosa lang dapat anya isilbi ang kahit anong arrest warrant alinsunod sa rules of court. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado at siya magsiserve. Baka nagkaroon lang ng mix-up, no, na yung subpoena, yung summons sa warrant. Mga peryahan. Ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Kakasa si MMDA General Manager Nicolas Torre III sakaling atasan siya ni Pangulong Bongbong Marcos na tumulong sa pagtunton at pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Matandang si Torre bilang dating hepe ng PNP-CIDG ay kabilang sa mga nanguna sa paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para mailipad patungong the Netherlands. Sinabi ni Torre na kapag ang presidente ang nagutos, automatic ay walang choice. Bahagi pa rin naman umano siya ng gobyerno bilang opisyal ng MMDA kaya pwede siyang tumulong sa paghahanap sa puganteng senador. Biro ng opisyal, baka nasa landfill, estero o kalsada si De La Rosa. Pero hindi umano ito tungkol lamang sa isang tao kundi tungkol sa proseso, sistema at batas. Sa panayam naman ng Super Radio DZBB, sinabi ni Torre na tutulong sila kung ang sitwasyon ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng MMDA. Alam niyo, yung trabaho po kasi na yan, yan naman po ay whole government approach. Lahat naman po ng institusyon ng gobyerno ay nakasali naman ho dyan. Kaya sa amin nga, kung sa MMDA jurisdiction, tutulong kami.
Ang tinig ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Tumanggi muna na magsalita ang Department of Justice hinggil sa mga paraan ng pag-aresto ng mga otoridad kay Senador Ronald De La Rosa. Sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na ito'y dahil gumugulong na ang kanilang operasyon at hindi umano ito maaaring sa publiko. Layo naman nito na hindi masunod ang operasyon at hindi mabaliwala o hindi masunog ang operasyon at hindi mabaliwala ang pangunahing layunin na madala si De La Rosa sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Samantala, nakisabay lang si Senador Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senado. Yan naman ang giniit ni Senador Robin Padilla kasabay ng pagtanggi na itinakas niya ang senador. Sa isang pahayag, sinabi ni Padilla na nagpaalam siya kay De La Rosa na kailangan na niyang umuwi dahil hinahanap na siya ng kanyang pamilya. Ngunit sinabi ni De La Rosa na gusto niyang sumabay. Hindi naman ito tinanggihan ni Padilla lalo't wala umanong sasakyan si De La Rosa at sumakay lang sa sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano papasok ng Senado. Kwento ni Padilla, ibinaba nito si De La Rosa sa Makati kung saan sinundo ito ng personal niyang sasakyan at hindi na niya tinanong kung saan ito pupunta. Pero ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA News, nakarating ang sasakyan ni Padilla sa tapat ng isang gusali sa kanto ng Ayala Avenue at HV de la Costa Street. Dagdag pa ng source mula sa Senado ay tinahak muna ng SUV ni Padilla ang Jose Jocno Boulevard papuntang EDSA. Mula EDSA Makati naman, kumaliwa ito sa Arnaiz Avenue hanggang makarating sa kanto ng Ayala at De La Costa kung saan bumaba umano si De La Rosa. Patuloy pang bineberipika ng GMA News ang naturang impormasyon. Umaga na, balita na! Tinawag na overkill at panic firing ng PNP-CIDG ang pagpapaputok ni suspended acting Sergeant at Arms Mau Aplaska. Batay sa dami ng bala mula sa hawak umano nitong armas nang mangyari ang putukan sa Senado. Sa resulta ng ballistic examination na inilabas ng CIDG mula sa pagsusuri sa mga baril, bala at basyo na nagamit sa insidente, aabot umano sa 44 na fired cartridge cases ang na-recover sa crime scene. Sa naturang bilang, 36 ang nakakuha sa loob ng Senado habang 8 naman ang nakakuha sa labas malapit sa Bridgeway papuntang GSIS building. Batay sa investigasyon, 4 na baril ang napatunayang pinaputok sa insidente kung saan 3 mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSA habang 1 mula sa NBI. Lumabas din sa pagsusuri na 26 na fired cartridge cases ang nagmula sa 9mm ZC Scorpion Ibon na pinaniniwala ang hawak ni Aplaska. Based on the investigation conducted by our investigators, basically overkill po yung that's why we call it panic firing. Because yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon ng USAA na wala naman pong umaatake sa kanila. 4 umano ang pinaputok na bala ni Jomel Ledesma ng USAA habang siyam kay Charlie Montilla ng USAA pa rin. 5 naman ang pinaputok ng taga-NBI na si Darwin Francisco habang nilinaw ng CIDG na wala sa gitna ng putukan ang naarestong NBI volunteer na si alias Mel Oragon. Based on our investigation, ma'am, and the review of CCTV footages, he was not there during the time na nagkaroon ng putukan. Both sa side ng Senate building and the GSIS building, isang NBI lang po ang nagpaputok. And that is NBI agent, Senior Agent Darwin Francisco. Ang dinig ni PNP-CIG Director Police Major General Robert Morico II. Umaga na, balita na! Dapat na ipaubaya na lang sa PNP at NBI ang investigasyon sa nangyaring putukan sa Senado noong gabi ng May 13. Ito ang sinabi ni Senator Panfilo Lacson kasunod na rin ng nakabimbing motion para imbestigahan ng Senate Committee of the Whole ang insidente.
Para kay Lacson, mas makabubuti kung tumutok na lang ang mga senador sa pagbalangkas ng remedial legislation o administrative remedy para hindi na maulit ang pangyayari. Huwag na kaming makialam doon sa sinasagawang investigasyon ng NBI, ng CIDG, ng PNP sa kung sino yung merong criminal liability o sino yung may culpability, merong lapses. Yung lapses, pwede namin talakayan. Pero parang anong pwede nating gawing remedyo para mawala na yung ano man yung lapse na yan. Ano? Pero yung paghahanap ng kung sino may kasalanan, wag na sana kaming umabot to. Git pa ni Lacson, hindi magandang tingnan na iniimbestigahan ng mga senador ang bawat isa. Ano na naman kagulo yung mangyayari na balik-taktakan kapag umabot sa ganon. So pag committee of the whole hearing, siyempre, mapapanood naman na ito ng publiko, ng mga kababayan natin. At kung magbabatuhan lang kami doon sa committee of the whole hearing, kasi to me, it's really awkward for us to be investigating ourselves. Ang tinig ni Senador Panfilo Lacson. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Naniniwala si Caloocan City Representative Edgar Erice na may kinalaman sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang balasahan sa ilang komite ng Kamara. Ilan sa mga apektado ay mga kongresistang bumotong no o tutol sa pagpapa-impeachment sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Erice, lumalabas na kapag hindi sumunod ang sinumang kongresista sa patakaran o utos ay aalisin na. Puna ni Erice, tila walang tinanggal na nag-yes na boto at sa halip ay tinarget lamang ang mga nag-no. Tingin pa ni Erice, hindi talaga tungkol sa ebidensya ang mga naging boto ng mga miyembro ng Kamara patungkol sa impeachment kundi tungkol sa affiliation. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Tahasang kinawag ni House Deputy Speaker Janet Garin na purong chismis ang paratang na may plano ang Administrasyong Marcos na charter change o chacha at term extension sakaling hindi mapatalsik si Vice President Sara Duterte sa nasasalang naman sa impeachment trial sa Senado. Git ni Garin, dapat na maging responsable ang mga opisyal gaya ng mga mababatas sa kanilang inilalabas na pahayag dahil nagdudulot lamang ang mga chismis ng kalituhan sa publiko. Una rito ay nakusahan ni Senador Amy Marcos ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na may ambisyong magtagal sa Malacanang. Ayon sa Senador, bukod sa impeachment kabilang din ang chacha, term extension at posibilidad ng pagpapaliban sa eleksyon sa mga ikinukonsidera para mapigilan ang umano'y panalo ni Duterte. Pero giit ni Garin, ang proseso ng impeachment ay nakasaad sa saligang batas. Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Susunod sa ating mga balita ngayong Sabado, Senador Rodante Marcoleta sinampahan ng reklamong plunder at indirect bribery sa ombudsman dahil sa pagtanggap umano sa regalong 75 million pesos. MMDA may mga nasample na sa mga nahuling nagkakalat ng basura gamit ang No Contact Apprehension Policy. Isang opisyal ng LTO pinagpapaliwanag matapos makita ang sasakyan ng ahensya na nakaparada ng gabi sa loob ng isang shopping establishment. Pagawaan ng paputok sa Cabuyao, Laguna, sumabog. At epekto ng very strong El Nino, inaasang mararamdaman mula Hunyo ngayong taon hanggang Marso ng susunod na taon ayon sa Pag-asa. Alas 5 na! Umaga Na, Balita Na sa Super Radio DZBB. Umaga Na, Balita Na! DZBB Super Radio #1. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita: Orly Trinidad, Melo Del Prado, Joel Reyes Zobel at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZBB at Double B TV. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso.
Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radyo DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Suma sa Puso. Numero 1 ang GMA Radio sa buwan ng Abril ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng tumataginting na 70.9% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng umaapaw na 53.8% audience share. Isang malaking karangalan na kayo ay paglingkuran, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1. Mga kapuso, si Weng de la Peña po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po on air at online upang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad niyong nalalaman ng buo sa detalye at buo sa katotohanan. Dahil ang Super Radio DZBB ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Umaga na, balita na! Tuloy-tuloy tayo sa mga balita. Ngayong Sabado, ako pa rin si Fernan Gulapa. Sinampahan ng reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Ombudsman dahil sa pagtanggap umano sa regalong 75 million pesos. Sa kautusan na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng Ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng kanilang Field Investigation Bureau. Sa investigasyon kasi nito ay nakitang habang nakaupo bilang kongresista, tinanggap ni Marcoleta ang 75 million pesos noong Enero ng 2025 na batay mismo sa pag-amin ng senador sa investigasyon noon ng COMELEC. Lumabas din ito sa donors tax return na isinumite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi umano niya idineklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit hindi election offense ang pagtanggap niya ng pera, maaari umanong mauwi pa rin ito sa pananagutang kriminal at administratibo. Maituturing umanong plunder ang sunod-sunod na pagtanggap ng pera ng ni Congressman Marcoleta na umabot sa 75 million pesos sa ilalim naman ng Republic Act No. 7080. Sa laki umano ng halagang natanggap niya, hindi na ito maituturing na ordinaryong kagandahang loob, kundi korupsyon na para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Dawit din sa reklamo sa Ombudsman laban kay Senador Marcoleta ang mga nagbigay sa kanya ng pera na abot sa 75 million pesos nung siya'y kongresista pa. Sa kautusan na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, 3 tao ang tinukoy na pinagmula ng pera, kabilang ang 30 million pesos mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula sa isang Joseph Espiritu at 20 million pesos naman galing sa isang Aristotel Baluyot. Dawit din silang 3 sa reklamo dahil sila umano ay co-conspirator o kasabwat dahil nagkutsabahang sila sa paglilihim ng tunay na dahilan para sa cash gift. Bukod sa reklamong plunder, pinakakasuhan din silang 3, kabilang si Marcoleta, ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. May hiwalay din kasong indirect bribery laban kay Marcoleta. Wala pa silang pahayag sa ngayon maliban kay Defensor na sinabing pilit ang kaso. Yung naman sa amin, hindi ko rin alam kung ano yung basis kasi how can it be plunder when there was no government funds involved. Okay. Walang government transaction on anything. Okay. So hindi ko talaga makita. Ang tiniig ni dating Congressman Mike Defensor.
Umaga na, balita na! Sinampahan ang reklamo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa NBI ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela na si Atty. Harold Respicio. Kaugnay ito sa mga pahayag ni Respicio na nakapost online kaugnay ng kasalukuyang lagay ng politika sa bansa. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso at NBI Director Melvin Matibag, kabilang dito ang mga umano'y pagtalakay o tila panawagan ni Respicio sa social media para sa revolusyon. Posible umano nitong pumasok sa inciting to sedition, inciting to rebellion at unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Padadala naman ang sampina ng NBI si Respicio para bigyan ng pagkakataon na sagutin ang reklamo bago dalhin sa Department of Justice para sa formal na pagsasampa ng kaso. Pinag-aaralan din ang posibleng pagsasampa ng disbarment case laban sa kanya. Wala pang pahayag si Respicio ukol sa reklamo maliban sa isang video na pinost sa kanyang social media na tinawag ng masamang salita si Matibag. Samantala, pinag-aaralan din ng CICC na sampahan ang reklamong alarm and scandal ang isang kongresista dahil sa post nito sa kasagsagan ng kaguluhan sa Senado. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Inaasahang mararamdaman ang epekto ng very strong El Nino mula Hunyo ngayong taon hanggang Marso ng susunod na taon. Pero ayon kay Dan Villamil, weather specialist ng Pag-asa, asahan pa rin ang mga pagulan lalo na kapag pumasok na ang panahon ng tagulan bagamat mas dadalang ang mga bagyo. Ang kawalan talaga ng ulan ay inaasahang mararanasan pa niya sa panahon ng tag-init sa susunod na taon. Actually, common misconception ito, no? Pag sinabi pa natin El Nino, associated to usually sa drought, init ng panahon. Ulat. Pero inasan po kasi natin na for this oncoming onset ng rainy season, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan pa rin, no? Especially dito sa western section po ng ating bansa. Saka pa natin mararanasan yung pronounced effect ng El Nino o yung wala talagang pag-ulan sa panahon po ng tag-init next year. Isang effect rin po ng El Nino ay dahil mas malayo yung pinanggagalingan ng bagyo na pumapasok ng ating PAR, bababa rin po yung frequency ng occurrences ng mga bagyo na pumapasok ng ating monitoring domain. Samantala, inaasahan naman ang pagpasok ng panahon ng tag-ulan sa huling linggo ng Mayo o sa unang linggo ng Hunyo. 1 hanggang 2 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Hunyo. Here ay first week po ng June tayo nag-declare ng start ng southwest as well as yung start ng rainy season. So more or less normal onset po yung nakikita natin, no. So most likely yun rin po yung time window na ating inaasahan for this season. Last week of May to first week of June. Ang tinig ni Dan Villamil, weather specialist ng Pag-asa. Umaga na, balita na! Gamit ang mga kamera ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, mayroon ng nasampula ng MMDA na ilang individual na iligal na nagtatapon ng basura sa mga kalsada at iba pang lugar. Sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na wala mang marshal o tanod, may NCAP camera na nakatingin upang makita at maparusahan ang mga nagtatapon ng basura sa mga lansangan, estero, ilog at iba pa. High resolution ang NCAP camera kaya't kitang-kita ang mga nagkakalat. Meron tayong mga deputized na mga environmental police, na mga barangay tanod natin, yung mga force multipliers natin na authorized para manghuli ng mga violators ng ating environmental law. So sa ngayon, dinagdagan na natin for consistency and fairness to everyone na talagang kahit wala yung mga tao natin dyan, may nanonood na CCTV at pwede mag-record ng kanilang mga ginagawa. Nakadepende naman ang halaga ng multa sa umiiral na ordinansa sa partikular na lungsod pero karaniwang naglalaro ito sa 500 hanggang 5,000 pesos. Marami ang napipitikan natin, nakukuha natin at pinupuntahan sa bahay. Ang isa sa pinaka-memorable nga namin talaga ngayon, may mga nahuhuli tayo na nakatira sa hindi sa Metro Manila, nandyan sa Karating Probinsya, pero napuntahan natin at sila naman ay nagbayad ng fine at ang isa ay community service. Wala po kasing bagong batas na ginagamit. Bagkus, ang ginagamit namin ay the same lang. So, ibig sabihin, kung anong multa noon, ganun pa rin ang mga multa ngayon. 500 to 3,000 to 5,000 pesos yan. Depende sa gravity ng offense. Ang tinig ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Bantay Panahon!
Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula kay weather specialist ng Pag-asa, Leian Loreto. Gandang umaga po. Yes po, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw nga meron tayong dalawang low pressure area na binabantayan. Yung una po ay nasa loob ng ating PAR at hindi natin inaasahan na mag-develop bilang isang bagyo. At ito po ay huling namataan 795 kilometers silangan ng General Santos City. Kumikilos po ito pakanluran ng mabagal. At yung trough nito o yung extension ng mga kaulapan nitong LPA ay magdadala ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa may Mindanao, Central Visayas, Negros Island Region, maging sa may Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, kaya't doble ingat po dahil posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, generally fair weather conditions po tayo, ngunit hindi natin inalis yung tsansa ng mga panandali ang buos ng ulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Pinakamataas naman po na ating heat index forecast para sa ngayong araw ay 47 degrees Celsius sa may Apari, Cagayan, maging dito rin po sa may area ng areas ng Tuguegarao City, Cagayan. At para naman po sa Metro Manila, ang heat index forecast po natin ay 42 to 43 degrees Celsius pa rin na nasa danger level. Doble ingat, magdala ng tubig at payong panangga sa matinding sikat ng araw. Yan lang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Leian Loreto, magandang umaga. Bantay Panahon! Umaga na! Balita na! Tuloy-tuloy ang paghahanda ng MMDA sa panahon ng tag-ulan para maiwasan ang pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, kabilang sa kanilang tinututukan ng mga daluyan ng tubig at mga iligal na istruktura. Namin dito ay simple lang pero agresibo. Linisin, palalimin, palawagin at bantayan ang daluyan ng mga tubig. So kasama rito, yung regular declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga waterways at mga ilog natin, clearing operations laban sa illegal structures at mga bara, flood pumping station operations at mabilis na deployment ng ating mga flood response teams. Gumagamit din naman ang MMDA ng data-driven approach upang mas matutukan ang mga lugar na madalas na binabaha. Ng mga data-driven approach, tinitingnan natin ang mga chronic flood-prone areas, saan mabagal ang runoff, at saan may mga bottlenecks sa drainage system. Because ang objective natin ay hindi lamang maglinis, kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis sumupa ang baha, at mas kakaunti ang perwisyong dulot nito sa tao at sa trapiko. Regular din naman ang pag-inspeksyon sa mga pumping station upang masigurong gumagana ang mga ito. Mga pumping stations natin, matagal na natin tinitingnan at nung last 3 months pa, may mga nakita tayo na may kailangang i-repair, so na-repair na natin, may mga proactive repair tayo. At pagkatapos may dalawa tayong pitak, isa sa Vitas at isa sa may Napindan facility natin na napasukan ng kahoy. Kaya na-clear na namin, na-repair namin ang mga nasira ng troso. Troso ba naman ang pumasok, kaya medyo malaking challenge yon dahil naapektuhan ng ibang mga parts ng ating pumping station. Ang tinig ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Umaga na! Balita na! Target ng liderato ng Kamara na magkaroon ng mas malakas na batas para maprotektahan at mapabuti ang Sierra Madre Mountain Range. Ito tinalakay na ng kapulungan ng House Bill 3538 na bubuo ng Sierra Madre Conservation and Development Authority o SMCDA na tututok sa pangmatagalang pangalaga, rehabilitasyon at sustainable development ng Sierra Madre. Noong Webes, pinangunahan ni House Speaker Faustino D. III kasama ang ilang miyembro ng House Committee on Government Enterprises and Privatization at iba pang stakeholder ang aerial inspection at site visit sa Northern Sierra Madre Natural Park sa Isabela Province. Layo nito na masuri ang kondisyon ng protected forest areas, watershed system, biodiversity zone at mga komunidad na vulnerable sa illegal logging, deforestation at iba pang uri ng sakuna. Ayon kay Speaker D, ang 540 na kilometer Sierra Madre ay hindi lamang bastang bulubundukin kundi isang natural defense o panangga laban sa mga kalamidad gaya ng bagyo, mga pinagmumulan ng biodiversity at malaking tulong sa milyong-milyong Pilipino. Nagbabala naman si D na dahil sa patuloy na iligal na aktibidad sa Sierra Madre at outdated na mga patakaran, malalagay sa mas malaking panganib ang Sierra Madre ecosystem at marami sa mga mamamayan lalo na sa Luzon ang posibleng makaranas ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at malalakas na bagyo.
Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! 15 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga na, Balita na! Super Radio #1. Para sa mami sa Candelaria, Tayaba, Sariaya, Lucena City, Chaong at Pagbilao sa lalawigan ng Quezon na bagong panganak at isa hanggang 28 days old ang baby, may libreng newborn screening sa Pagbilao, Quezon ang GMA Kapuso Foundation at ang Department of Health sa pakipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Gaganapin ito sa May sa ika-28 ngayong Mayo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Municipal Covered Court ng Pagbilao, Quezon. Sa mga gustong magpalista, maaari makipag-ugnayan kina Mary Louise Roquesa sa 0999-470-2026 at 0917-113-3427 o kay Joanna Maygin Mercene sa 0933-825-6749 at 0966-923-0060. Maaari din mag-email sa qmc1 at cc.gmail.com simula May 15 hanggang May 27. DZBB, Balitang Totoo! Your bill, sir. What? 14,000 pesos for dinner? 1,400 only, sir. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order po more. Dessert? EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Oh, Pinay pa rin ang siyang pipiliin ng puso't damdamin. Oh, Pinay pa rin ang siyang hahanapin ng puso't damdamin. Pinay pa rin by Jono Gibbs. Stream now on Apple Music, iTunes, Spotify, YouTube Music, and other digital music stores worldwide. Oh, Pinay. Ang galing! Pang matagalan. Parang tayo lang, Han, no? Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. The Teen Clashers are taking over. New season, new generation of Clashers. New Clash panel unlocked. Jillian Ward. Main character energy lang ang pwede sa Clash Arena. BGYO JL. Kita namin pag legit ang atake. Christian Bautista. Ang pwede lang sa Clash Arena, yung totoong may ibubuga. Ito ang The Clash Teams. Isa, laban sa lahat. Matira ang matibay mode on. Simula June 7, Sunday, 7:15 p.m. sa GMA. Anak ka ba ng boxer, bading? Dala-dala niya ang sugat mula pagkabata Sinabi ng di ba't tatay ko eh! hanggang sa magbinata. Alis kayo? Gaya pala kayo ni tatay eh. Hindi kami pareho ng tatay mo. Magtatrabaho ako para guminhawa yung buhay natin. Ang pamilyang sinira ng isang boxing scandal. Ibabangon niya ang dangal. Gusto ko lang naman maturuan niyo ako na maging magaling ng boksingero. Kasi gusto ko lang naman matulungan si nanay tsaka si lola eh. Anton Vincent in Kamao. Simula ngayong Lunes, 3:20 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Kadikit ng internet at social media ang cybercrime. Lahat tayo pwedeng maging target at biktima nito. Kailangan natin ng kakaibang tagapagligtas. Kylie Padilla is Isa. Personal din ang misyon niya. Mahanap ko ng pamatay sa'yo. And Miguel Tan Felix as Galo, combat specialist at mapagmahal na kuya. Mabait naman yung tao eh. May pa-flowers pa. Bigay lang ng bulaklak kung bait na agad. Kasama nila ang malulupit na weapons and computer experts. Jack Roberto, Kylene Alcantara, Buboy Villar, Lexi Gonzalez. Together, they are Task Force Firewall. World premiere ngayong Lunes, 8:50 p.m. on GMA Prime. Super Radio DZBB #1. DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo.
Umaga na! Balita na! Labanan natin ang fake news. Dapat totoo, mga kapuso. Tuloy-tuloy tayo sa mga balita ngayong Sabado. Hindi pribadong sasakyan kundi sariling service vehicle ng LTO ang inisyuhan ng show cause order matapos mamata ang nakaparada ng gabi sa isang shopping establishment. Nag-viral ang insidente sa social media at umani ng mga batikos. Nabatid ng LTO na ang service vehicle ay naka-assign sa isa nilang opisyal. Inatasan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw na sabing opisyal magsumite ng paliwanag upang matukoy kung ang paggamit ng sasakyan ay may kaugnayan sa opisyal na tungkulin o para sa personal na interes. Kapag napatunayang walang kaugnayan sa trabaho ng ahensya ang paggamit ito, pananagutin ang sinumang mapatutunayang lumabag sa umiiral ng mga patakaran. Ipinaliwanag ng LTO na bahagi ng internal cleansing program ng ahensya ang agarang pag-aksyon sa mga reklamong may kinalaman sa posibleng pang-aabuso o maling paggamit ng resources ng gobyerno. Umaga na! Balita na! Magsasagawa ang DSWD ng Cash Relief Assistance Special Payout para sa mga service delivery drivers sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal na may unclaimed cash assistance. Gagawin ito sa DSWD Central Office sa Batasan Hills, Quezon City mula May 26 hanggang May 29 mula alas 7 ng umaga. Para malaman ang scheduled date at oras, hintayin ang notification mula sa kinabibilangan na private express o delivery service. Kailangan lamang dalhin ang valid driver's license at isang photocopy nito na may 3 signature specimen. Hindi naman papayagan ang mga walk-in at ang pagka-claim sa pamagitan ng mga authorized representative o yung proxy. Hindi rin ipinapayo ang pagtungo ng masyadong maaga sa payout site at ang pagsasama ng companion o anak. Umaga na! Balita na! Sa Super Radio DZBB. Nagsanib persa ang Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR para palakasin ang laban sa illegal, unreported at unregulated fishing. Sa pamagitan nito ng isang Memorandum of Agreement na nilagdaan sa pagitan ng dalawang kagawaran. Sa ilalim ng kasunduan, itatatag ang isang framework para sa pagsagawa ng tinatawag na High Seas Boarding and Inspection Operations sa Western and Central Pacific Fisheries Commission Convention Area. Saklaw ng kasunduan ang pagkakaloob ng Philippine Coast Guard ng operational personnel at maritime law enforcement support para sa high seas boarding and inspection operation. Kayo'y nakikinig sa Umaga na! Balita na! Target ng United Arab Emirates o UAE at ng Pilipinas na makabuo ng sistema para mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipinong manggagawa sa nasabing bansa. Sa pamamagitan nito ng pagkakaroon ng National Health Insurance System ng parehong bansa na magagamit ng mga Pilipinong manggagawa sa kanilang pagpapakonsulta sa doktor at pagpapagamot habang nasa UAE. Kumbinsido rin ang dalawang bansa na kailangan mabigyan ng sapat na impormasyon at gabay ang mga OFW upang makaiwas sa mga pangunahing sakit tulad ng alta presyon at diabetes na karaniwan ay napapabayaan ng mga Pilipino habang sila'y nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayon kay Dr. Maha Barakat, Assistant Minister for Medical Affairs and Life Science ng UAE, world class at dapat na ipagmalaki ang galing ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa healthcare industry sa iba't ibang parte ng mundo. Umaga na! Balita na! Sa Super Radio DZBB. Umabot na sa mahigit sa 10,000 ang bilang ng mga na-repatriate ng mga OFW at kanilang mga defendant mula sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, pinakamalaking bilang nito ay mula sa Kuwait na umabot sa 2,827. Sunundan nito ng 2,656 mula sa Dubai at 1,420 mula sa Abu Dhabi. Ang gastos ng pag-uwi ng mga OFW at kanilang mga defendant ay sinagot umano ng Department of Migrant Workers at ng OWA. Umaga na! Balita na! Walang palya ang Bureau of Quarantine ng Department of Health sa kanilang border at health surveillance sa lahat ng paliparan at pantalan sa buong bansa. Bahagi ito ng paghahanda at pag-iingat laban sa banta ng Ebola disease na dulot ng Bundibugyo virus. Sa ngayon, nilinaw ng DOH na walang kaso ng Ebola sa Pilipinas pero maigi na anilang maging alerto matapos ideklara ng World Health Organization na isang public health emergency of international concern ang Ebola. Kaugnay nito, pinalalakas ng DOH ang kanilang impormasyon o yung kanilang information campaign hinggil sa Ebola disease.
Kabilang nga nila sa mga sintomas nito ay ang lagnat, panghihina, sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagsusuka at iba pa. Dahil dito, ugaliin naman ang madalas na paghuhugas ng kamay at paglilinis ng kapaligiran. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Sumabog ang isang pagawaan ng paputok sa Cabuyao, Laguna na naging sanhi ng sunog. Batay sa impormasyon mula sa Bureau of Fire Protection BFP Cabuyao, nagsimula ang insidente pasado alas 6 kagabi. Agad namang rumisponde ang mga otoridad. Umabot sa unang alarma ang sunog na napula pasado alas 7 ng gabi. Nadamay umano sa pagsabog ang kalapit na bahay na nagdulot ng pagkasira ng bubong at ng kisame. Kwento ng ilang residente, akala nila may nagte-testing lang ng paputok. Pero bigla na lang nasundan ng malakas na pagsabog na halos nagpayanig ng lupa. Sa inisyal na investigasyon naman ng VFP, walang tao sa loob ng nasunog na lugar, bagamat may mga nakita roon na storage area, drying area at iba pa. Lumalabas din na walang fire safety permit at mismong permit para sa operasyon ang naturang imbakan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang sanhi ng pagsabog at para matukoy kung sino ang may-ari nito. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! At yan ang naging kabuuan ng ating mga balita ngayong Sabado. Nakasama natin mula sa News and Operations Center Glyza Bautista, Aves Pinida at Karen Galicia Tuason. Ngayon din si Din Villosillo at Carlo Daito. Sa technical, si Engineer Abel Mungkal at Jbin Zapata. Ako po si Fernan Gulapa. Lagi na nag-iwan sa lahat ng ating gagawin na. Lagi na isa-isip ang Panginoong lumikha na po mga kapuso. Double Weng sa Double B na susunod. Balik tayo bukas. Sunday Guwapo alas 4 ng umaga. Mga kapuso, dito sa DCBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.